Wellman TV. Bobby Aguilar. Like ka naman dyan, idol. Kabanata 921, Kabanata 921, lumitaw si Calvert Rose. Hindi ako natatakot sa iyo. Sumigaw si Blaze Rhodes, ang kanyang mga kamay na bakal ay humahampas kay Darian Snyder. Bang! Nagsalpukan ang kanilang mga kamao, na lumikha ng isang dumadagandong na putok. Ang hindi mabilang na mga tao sa eksena ay agad na napalingon sa kanilang direksyon. At ang paghaharap ng dalawa ay walang alinlangan na nagdulot ng matagal ng alitan sa bukas. Fuck, ano ang napakaganda sa inyong mga bata mula sa Mystic Realm, dapat ba akong matakot sa inyo? Kaming mga tao mula sa Mystic Realm ay mas malakas kaysa sa iyo. Fuck off, matagal na akong naiinis sa inyo. Biglang naging magulo ang eksena. Ang magkabilang panig ay naghahadyas ng suntok, na lumilikha ng ganap na kalituhan. Si Bobby Aguilar, na nakatago sa mga anino, ay medyo nairita rin. Ang mga supling na ito mula sa Mystic Realm ay masyadong mayabang. Kung hindi lang sila tinuruan ng leksyon, lalo lang silang magiging walang pakundangan. Sinamantala ang pagkakataon sa gitna ng kaguluhan, palihim na sinipa ni Bobby Aguilar ang isa sa mga individual mula sa Mystic Realm at pagkatapos ay tumakbo. Pagkatapos ng paglipat na ito, si Bobby Aguilar ay, na triple, ang ilan sa kanila. Fuck, hindi kasiya siya na tamaan ng mga taong ito. Hindi napigilan ni Bobby Aguilar ang magmura ng tahimik. Upang maiwasang ibunyag ang kanyang pagkakakilanlan, kailangang baguhin ni Bobby Aguilar ang kanyang lokasyon sa bawat hit. Sa pagtingin sa lalong matinding labanan, ang mga Martial Saint na nakatingin mula sa tuktok ay tila hindi mapakali. Kung magpapatuloy ito, maaabala nila ang minahan. Isang Martial Saint ang boses. Kailangan natin silang pigilan. Mahinahong nagsalita si Mark Fraley, kailangan pa rin natin sila, pati na rin ang puso ng kanilang mga tauhan, kaya huwag masyadong magsobra. Bagamat sinabi niya ito, wala ring respeto si Mark Fraley sa mga kasalukuyang martial artist. Patuloy pa rin ang matinding labanan sa pagitan nina Blaze Rhodes at Darian Snyder. Bilang mga tagadala ng lakas ng bawat panig, natural silang nakakaakit ng pansin. Maging si Bobby Aguilar ay tahimik na nanunood. Ang lakas ni Blaze Rhodes ay hindi mas mababa kaysa kay Darian Snyder. Nagmuni-muni si Bobby Aguilar sa kanyang puso. Kung magpapatuloy ang laban, mas pabor kay Blaze Rhodes ang posibilidad. Bukod dito, si Blaze Rhodes, na kilala sa kanyang maalab na ugali, ay nagpapakita nito ng labi sa sandaling ito. Boom! Nang samantalahin ang isang pagkakataon, pinalo ni Blaze Rhodes ang isang suntok sa dibdib ni Darian Snyder. Nagpaurong si Darian Snyder ng ilang hakbang, kitang-kita ang pagbagsak ng kanyang dibdib. Halika, ngayon puputulan ko ang mayabang mong ulo. Si Blaze Rhodes ay puno ng lakas at handa na para sa labanan. Gayunpaman, sa sandaling ito, ang mga karagdagang disipulo mula sa Mystic Realm ay sumali sa battlefield. Sa isang iglap, nalampasan si Blaze Rhodes ng 3 laban sa 1. Palibhasa'y pantay na ang lakas, si Blaze Rhodes ay agad na naligay sa isang pagkapatas, patuloy na umaatras sa ilalim ng mga pag-atake ni Darian Snyder, na nagsusuka ng dugo. Nang makita ito, naging malamig ang mukha ni Bobby Aguilar. Kinagat niya ang kanyang mga ngipin, halos hindi niya napigilan ang sarili. 3 laban sa 1, anong klaseng kasanayan yan? Maya-maya lang, may isang magaspang na boses ang tumunog. Ang bagong dating ay walang iba kundi si Frederick Cohen ng banal na katawan. Sa sandaling sumali si Frederick Cohen sa away, nabaligtad muli ang sitwasyon. Kahit nalaban sa 3 kalaban, ang mga disipulo ng Mystic Realm ay walang kapangyarihan at patuloy na umaatras. Nang makita ang hindi kanais-nais na sitwasyon, agad na sumali ang higit pang mga disipulo mula sa Mystic Realm. Hey, sinusubukan kaming i-bully dahil kami ay mula sa Mystic Realm. Si Tyler Wright, na kanina pa nanunood ng laban, ay napangisi din at nakisali sa isang iglap. Mabilis na naging mas magulo ang eksena. Ngayon, sina Frederick Cohen at Blaze Rhodes ay kaharap ang 5 Mystic Realm disciples na mag-isa.
Kahit na ang pares ay pambihirang mga talento, sila ay nalampasan, at sila ay nabigla. Fuck. Si Bobby Aguilar, na nanunood sa gilid, ay hindi na nakapagpigil. Hinubad niya ng mahigpit ang kanyang takip, bumaril ang kanyang katawan pasulong, at sumali siya sa away. Itinago ni Bobby Aguilar ang kanyang golden light, at umaasa lamang sa kapangyarihan ng kanyang laman at dugo, sinuntok niya ang pababang kamao ni Tyler Wright. Klang! Sa ilalim ng napakalaking banggaan, ang kamao na dapat ay damapo kay Frederick Cohen ay napaatras ng suntok ni Bobby Aguilar. Dong! 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 Ilang ulit na umatras si Tyler Wright, ang kanyang mukha ay naging malamig sa isang iglap. Masyado kang sanay, sino ka? Tanong ni Tyler Wright sa malamig na boses. Hindi sumagot si Bobby Aguilar, parang bakal na kamao lang ang naging tugon niya. Sa pagsali ni Bobby Aguilar, ang 5 disipulong ito mula sa Mystic Realm ay hindi nakayanan ang galit ng 3 tao, at patuloy silang umaatres. At ang matagal nang pinipigilang galit ni Bobby Aguilar ay tuluyang pinakawalan. Boom! Marahas na damapo ang suntok ni Bobby Aguilar sa dibdib ni Tyler Wright, na tuluyang nabasag ang kanyang sternum. Kayong lahat, tumigil kayo. Maya-maya lang, isang bumang na boses ang biglang nagpatahimik sa eksena. Isang gray-haired Marshal Saint ang nakitang papalapit. Otter. Nakita ni Darian Snyder ang matandang lalaki na ito at nagmamadaling lumapit. Itong Marshal Saint na nagngangalang Otter, dirdiretsyong naglakad. Nakatayo siya sa harap ni Darian Snyder, tinitigan ng malamig na tingin ang mga Marshal Saints. Sa wakas, bumagsak ang kanyang tingin kay Blaze Rhodes. Bago pa makapagsalita si Blaze Rhodes, bigla siyang sinampal ni Otter sa mukha. Dahil sa sampal na ito, duguan si Blaze Rhodes. Tagalog. Galit na galit si Blaze Rhodes, gustong salakayin si Otter nang walang ibang salita. Ngunit si Otter ay isang Marshal Saint, sa harap niya ay walang kapangyarihang lumaban si Blaze Rhodes. Kaya, agad na pinigilan ng lahat si Blaze Rhodes. Manahimik ka, isa siyang Marshal Saint, kung lalaban ka sa kanya, walang alinlangan na mamamatay ka. May nagsalita sa gilid. Hindi napigilan ni Blaze Rhodes ang kanyang panloob na galit, hirap na hirap, gustong lumaban hanggang kamatayan kay Otter. Si Otter ay malamig na tumingin kay Blaze Rhodes at sinabing, ignorante na tanga, sa tingin mo ay makakalaban mo, di ba? Pagkatapos, iniunat ni Otter ang kanyang palad, isang tipak ng enerhiya na bahagyang nabasag sa katawan ni Blaze Rhodes. Mula pa lamang sa isang hit na ito, nanghina si Blaze Rhodes, at bumagsak ang tunog sa lupa. Sinaman niya ng tingin si Otter, ngunit hindi makagalaw ng isang kalamnan. Blaze Rhodes. Okay ka lang. Mabilis na umikot ang mga tao sa paligid niya. Malamig na sinabi ni Otter, huwag kang mag-alala, hindi ko siya pinatay, tinuruan lang siya ng isang maliit na leksyon. Kahit na sinabi niya iyon, ngunit sa hitsura ni Blaze Rhodes, siya ay nasa matinding sakit sa mga sandaling ito. Dahan-daang humakbang si Darian Snyder sa harap ni Blaze Rhodes, nagsasalita ng mapagpakumbaba, kita mo. Ito ang iyong kapalaran, kung walang Marshal Saint, lahat kayo ay grupo ng mga langgam. Nang makita ang eksenang ito, maraming disipulo ang napuno ng kalungkutan at galit, ngunit wala silang magawa. Tulad ng sinabi ni Darian Snyder, nang walang interbensyon ng isang Marshal Saint, wala silang dignidad na mapag-uusapan. Dahan-daang tumayo si Darian Snyder mula sa lupa. Bumaba ang tingin niya kina Frederick Cohen at Bobby Aguilar. Kayong dalawa, ano sa palagay ninyo, nang ahas kayong magbuhat ng kamay sa amin? Nakapikit na sabi ni Darian Snyder. Bahagyang nagbago ang mukha ni Bobby Aguilar, bumubulong sa sarili, problema. Si Blaze Rhodes man lang ay may background, kaya hindi nang ahas si Darian Snyder na patayin siya. Ngunit magkaiba sina Bobby Aguilar at Frederick Cohen, wala silang pinag-uusap ang background, at walang reserbasyon si Darian Snyder. Otter, patayin mo itong dalawa. Napangisi si Darian Snyder. Hindi umimik si Otter, humakbang lang palapit sa kanila. Dalawang langgam, nangangarap na maabot ang langit, anong tawa? Malamig na sabi ni Otter. Tapos, nakitang nagtaas ng kamay si Otter.
Isang liwanag ang umiikot sa kanyang palad, isang layuning pagpatay ang sumugod. Lubhang naging pangit ang mukha ni Bobby Aguilar, maingat niyang pinagmasdan si Otter, tahimik na pinapakilos ang enerhiya sa kanyang katawan, naghahanda na lumaban. Ignorante. Umungol si Otter, biglang tinakpan ng palad niya ang dalawa. Maya-maya lang, tahimik na dumaan ang isang bahid ng liwanag, nakatayo sa harap ni na Bobby Aguilar at Frederick Cohen. Nagsalubong ang mga kilay ni Otter. Malamig niyang sinabi, sino ang nakikialam sa mga gawain ng ibang tao? Natahimik ang eksena, lahat ay lumingon sa silangan. Nakita nila ang isang matandang lalaki na dahan-daang naglalakad mula sa silangan. Si Calvert Rose pala. May sumigaw sa gulat. Kabanata 922, Kabanata 922, Calvert Rose vs tatlong Martial Saints sa lungguhit isa. Si Calvert Rose ay nagsuot ng mahabang damit at may mahabang balbas, nakahawig ng hitsura ng isang walang kamatayan. Nang makita siya, maraming Martial Saints ang pumikit. Hindi sila pamilyar kay Calvert Rose. Siya ang nag-iisang Martial Saint sa kasalukuyang panahon, at siya lang din ang sumalungat sa Mysterious Realm Martial Saint. Kaya, hinamak siya ng mga tao sa Mystic Realm. Calvert Rose. Ang unang nagsalita ay si Otter, na umatake kay Bobby Aguilar. Sunod-sunod ding humakbang ang iba pang Martial Saints. Dapat ba tayong pumunta doon? Napatingin si Star kay Mark Fraley. Umiling si Mark Fraley at sinabing, hindi, kailangan pa rin nating makuha ang puso ng mga tao at gamitin ang mga ito para sa sarili nating layunin. Hindi ito ang oras para kumilos. Nang marinig ito, bahagyang tumango si Star. Diretso si Calvert Rose kay Bobby Aguilar at sa iba pa. Tumayo siya habang nasa likod niya ang mga kamay, tahimik na nakatingin kay Otter at sa iba pang nasa harapan niya. Kaibigan ko, hindi na kailangang maging agresibo, tahimik na sabi ni Calvert Rose. Ngumisi si Otter, so what if we are? Newbie ka lang Martial Saint, do you really think you can stand against all of us? Kalmadong sumagot si Calvert Rose, the greater the power, the greater the responsibility. Bagamat hindi ko sila kilala, kapag naging Martial Saint ako, may sarili akong mga responsibilidad. Ha. Nang marinig ito, humagalpak ng tawa si Otter. So, ibig mong protektahan sila. Kalmadong sinabi ni Calvert Rose, kung pipilitin mong kumilos, natatakot ako na kailangan kong subukan ang aking mga kakayahan laban sa iyo. Mabuti. Tuturuan kita ngayon ng leksyon, ikaw na mayabang na junior. Galit na sigaw ni Otter, biglang tumaas ang aura niya. Iniwas niya ang kanyang kamay, at isang malakas na bagzo ng hangin ang bumungad kay Calvert Rose. Si Calvert Rose ay nanatiling kalmado, hindi nagpakita ng gulat. Kumaway lang siya sa kanyang manggas, at isang malakas na bagzo ng hangin ang sumalungat. Boom! Isang malakas na ingay, at nagsalpukan silang dalawa na parang mga kanyan. Pagkatapos ay nakita nila si Otter na umatras ng ilang sunod-sunod na hakbang. Sa pagtingin kay Calvert Rose, nanatili siyang walang pakialam at nakatayong hindi gumagalaw sa kanyang orihinal na posisyon. Walang alinlangan na pinalakas nito ang moral ng junior generation. Lahat ay sumigaw, si Elder Calvert ay hindi magagapi. Gayunpaman, ang mukha ni Otter ay sobrang pangit. Bagaman ito ay isang simpleng palitan lamang ng mga galaw, ang pagiging dahado sa isang galaw ay nawala sa mukha ng lahat ng Mysterious Realm Martial Saints. Na-underestimate talaga kita. Malamig na sabi ni Otter. Samantala, sabay-sabay na humakbang pasulong si Alaric at ang iba pa. Sa isang sulyap, si Calvert Rose ay nakaharap sa tatlong Martial Saint na mag-isa. Ang pagsasamantala sa higit sa bilang ay hindi isang kasanayan. Paano kung one-on-one na away kay Elder Calvert? Kahit na manalo ka, ito ay isang hindi marangal na tagumpay. Gayunpaman, nginisya ni Alaric, ang pagkakaroon ng mas maraming Martial Saints ay lakas din natin. Kahit tatlo laban sa isa, ano ang masama doon? Kinaikit ni Otter ang kanyang mga mata at sinabing, Calvert Rose, kung aalis ka ngayon, maaari tayong tumigil. Sinulyapan sila ni Calvert Rose at mahinahong sinabi, sabay-sabay kayong lumapit sa akin.
naghahanap ng kamatayan. Ang mga salitang ito ay walang alinlangan na ikinagalit nila. Si Otter at ang iba pang tatlong martial saints ay sumabog sa matinding aura sa isang iglap, papalapit kay Calvert Rose. Ang nakakatakot na aura ay nagpahirap sa mga nakapaligid na tao na makatiis. Maging si Bobby Aguilar ay naramdaman ng paninikip ng kanyang dibdib. Itinaas ni Calvert Rose ang kanyang kamay, at isang banayad na aura ang tumakip kay Bobby Aguilar at sa iba pa. Sa kabilang kamay, gayunpaman, dahan-dahan niyang inipon ang nakasisilaw na sinag ng liwanag upang harapin ang tatlong lalaki. Boom! Sumiklab ang matinding labanan sa isang iglap. Si Calvert Rose ay lumaban sa tatlo, ngunit hindi nahulog sa isang dehado. Bilis, umatras. Nakita ni Bobby Aguilar na mahirap ang sitwasyon at nagmamadaling sumigaw. Ang buong lakas na paghaharap sa pagitan ng mga martial saints ay lampas sa kapasidad ng mga ordinaryong half-step martial artist na tiisin. Sa ilalim ng patnubay ni Bobby Aguilar, ang mga tao ay umatras ng ilang milya ang layo, na pinapanood ang larangan ng digmaan mula sa malayo. Ang mga galaw ni Calvert Rose ay hindi kapansin-pansin, ngunit bawat isa ay naglalaman ng nakakatakot na kapangyarihan. Kahit na lumalaban sa tatlong kalaban, hindi siya nagpahuli. Ang mga nanunood ay kumukulo sa pananabik, na sunod-sunod na ikinuyom ang kanilang mga kamao. Si Elder Calvert ay tiyak na mananalo. Kahit na lumalaban ng isa laban sa tatlo, matatag na hawak pa rin ni Elder Calvert ang kalamangan. Si Elder Calvert ay isang huwaran para sa ating henerasyon. Nanatiling tahimik si Bobby Aguilar, ngunit nagkaroon siya ng pakiramdam ng paghanga kay Calvert Rose sa kanyang puso. Para sa mga martial artist ng mundong ito, handa siyang saktan ang lahat ng pangunahing mystical realms at maging ang Capital City Martial Arts Association. Talagang karapat-dapat igalang ang gayong disposisyon. Boom! Sa isang malakas na pagsabog, ang mga galaw ng magkabilang panig ay bumukas sa hangin. Sa isang iglap, ang nakakasilaw na liwanag ang nagliwanag sa kalangitan, na ginagawang araw ang gabi. Ang paghaharap sa pagitan ng apat ay tila malabong magbunga ng malinaw na panalo sa maikling panahon. Hindi ito gagana. Lalong nabalisa si Bobby Aguilar. Mayroon silang 7 martial saints. 3 lang sila ngayon ang kumikilos. Kung may isa pang sasali, walang alinlangang mamamatay si Calvert Rose. Damn it! Si Bobby Aguilar ay nagngangalit ang kanyang mga ngipin sa pagkadismaya. Gusto niyang tumulong ngunit natatakot siyang ilantad ang kanyang pagkatao. Sa sandaling ito, pinag-isipan pa ni Bobby Aguilar na gamitin ang mga kabaong para sugpuin si Otter at ang iba pa. Si Bobby Aguilar ay matamang tumitig sa harapan, na lalong nababalisa. Kung hindi mabilis na natapos ang labanang ito, hihina lang si Calvert Rose. Damn it! Kung mabaygo ang lahat, ilalabas ko na lang ang 2 bangkay na yan. Naisip ni Bobby Aguilar sa kanyang sarili. Ang 2 bangkay na iyon ay mga nilalang na nalampasan ang makapangyarihang mga magsasaka ng kaharian. Kung ang 2 bangkay na iyon ay mabubuhay na mag-isa, ang pagpatay sa mga martial saint na ito ay walang problema. Nang makitang ang iba pang mga martial saints ay sabik na kumilos, hindi na makapaghintay si Bobby Aguilar. Si Calvert Rose ay nakikipaglaban sa harap, at hindi siya maaaring tumayo nang walang ginagawa. Hindi niya iyon estilo. Isa panganib ko ito. Lihim na nagmura si Bobby Aguilar, nagpas siyang ilabas ang 2 bangkay na iyon. Kabanata 923, Kabanata 923, Pagnanakaw ng mga espiritual na bato. Isa. Nang malapit nang ilabas ni Bobby Aguilar ang 2 bangkay para sa labanan, biglang humakbang si Star at tumayo sa harap ng magkabilang panig. Sapat na. Malamig na sabi ni Star. Bahagyang kumunat ang noo ni Alaric at ng iba, bagamat medyo hindi nasisiyahan ay hindi sila naglakas loob na magalit kay Star. Lord Star, sinusubukan mo bang protektahan ang taong ito? Malamig na sabi ni Otter. Sinulyapan siya ni Star at sinabing, kung patuloy kang lalaban, tiyak na sisirain mo itong malaking espiritual na batong minahan. Malamig na bumantong hininga si Otter, at bagamat hindi siya masaya, hindi na siya nagsalita pa. Malamig na tiningnan ni Alaric si Calvert Rose at sinabing, para sa kapakanan ni Lord Star,
maaari ka naming iligtas, ngunit kailangan mong umalis kaagad. Ang malaking espiritual na batong minahan na ito ay walang kinalaman sa iyo. Sa mga salitang ito, napatingin ang lahat kay Calvert Rose. Kalmadong tumingin si Calvert Rose kay Alaric at sinabing, ang malaking minahan ng espiritual na bato ay pag-aari ng mundo, at dapat itong pag-aari ng lahat. Sa anong batayan tayo dapat umalis? At sa anong batayan tayo dapat sumuko? Humihingi ka ng kamatayan. Galit na umungol si Otter. Huwag tanggapin ang kabaitan kapag ito ay ibinigay. Pag-aari ng mundo. Mayroon ka bang ganoong lakas? Kung hindi kami pinapayagang magkaroon nito, ano ang magagawa mo? Kalmadong sinabi ni Calvert Rose, kung hindi mo ibibigay, tiyak na lalaban kami hanggang sa handa kang magkaroon ng pantay na pag-uusap. Ang mga salitang ito ay tumama ng husto sa puso ni Bobby Aguilar. Ang mga salitang ito ay tumama sa puso ni Bobby Aguilar. Hehe, kung gayon papatayin ka namin ngayon at tingnan kung paano ka lumalaban. Muling umatake si Otter at ang iba pa. Sa sandaling ito, humakbang si Mark Fraley at walang pakialam na nagsabi, tungkol sa pamamahagi ng minahan ng espiritual na bato, ang Capital City Martial Arts Association ang mananagot. Napatingin ang lahat kay Mark Fraley na may bakas ng pagdududa sa kanilang mga mata. Walang pakialam na sinabi ni Mark Fraley, sa 3 araw, ang Capital City Martial Arts Association ay magsasagawa ng isang komperensya upang talakayin ang pamamahagi ng malaking minahan ng espiritual na bato. Sa oras na iyon, mamagitan ako sa mga salungatan para sa lahat. Bilang anak ni Luke Fraley, dahil si Mark Fraley ang nagsalita, si Otter at ang iba ay natural na hindi nang ahas na magsalita pa. Ang malaking digmaang ito ay tila pansamantalang napigilan. Ngunit alam ng lahat na ito ay pansamantala lamang. Ang pagkakaroon ng pantay na karapatan sa pamamagitan ng pambobola at pagfoneng ay hindi magiging posible. Ang kinakailangan para sa isang pantay na dialogo ay ang pagkakaroon ng pantay na lakas. Sige, maghiwa-hiwalay muna tayo. Sabi ni Mark Fraley. Mr. Fraley, sana mapanindigan mo ang prinsipyo ng pagiging patas. Malamig na sabi ng isa. Naghiwa-hiwalay ang mga tao na parang tubig. Hindi na rin nagtagal si Calvert Rose, iniwas ang tingin sa lahat at dahan-daang umalis. Calvert Rose. Iniligtas ka namin sa pagkakataong ito, ngunit sa susunod ay baka hindi na. Sigaw ni Otter sa likod niya. Pagkalipas ng 3 araw ay ang oras ng iyong kamatayan. Malamig ding saway ni Alaric. Hindi kumibo si Calvert Rose at ilang hakbang lang ay umalis na. Sa pagtingin sa mga tao sa eksena, puno rin ng pag-aalala ang puso ni Bobby Aguilar. Malamig niyang tiningnan ang mga martial artist na ito mula sa Mystic Realm, na may matinding pagpatay sa kanyang puso. Kaibigan, salamat sa iyong tulong. Sa sandaling ito, lumapit sina Ricardo Bowman at Frederick Cohen. Bahagyang yumuko si Bobby Aguilar nang hindi nagsasalita. Kaibigan, kung hindi mo iniisip, paano ang pagpunta sa aking tirahan para makipag-chat? Muling iniaya ni Ricardo Bowman. Natahimik sandali si Bobby Aguilar, pagkatapos ay umiling at sinabing, may iba pa akong gagawin, kaya hindi ako pupunta. Pagkasabi nito, aalis na sana si Bobby Aguilar. Sa oras na ito, hinaranggan ni Frederick Cohen ang landas ni Bobby Aguilar. Tiningnan niya si Bobby Aguilar pataas at pababa at sinabing, kaibigan, mag-ingat ka. Hindi ka pakakawala ng mga martial artist na iyon mula sa Mystic Realm. Alam ko, salamat. Hindi sinasadya ni Bobby Aguilar na gustong tapikin si Frederick Cohen sa balikat, ngunit kalaunan ay ibinaba ang kanyang kamay. Hindi na siya naglakas loob na manatili pa, tumalikod siya at umalis sa minahan. Alam na alam ni Bobby Aguilar sa kanyang puso na ang pag-uusap sa loob ng 3 araw ay tiyak na magiging hindi patas. Sa panahong iyon, tiyak na sumiklab muli ang isang malaking digmaan. Magkasama man o hindi ang 7 martial saints, walang nakakaalam. Ang pag-asa lamang kay Calvert Rose ay magiging mahirap na labanan ang 7 martial saints na ito. Hindi maiwasan ni Bobby Aguilar na isipin ang sarili. Pagkatapos ng maraming pag-iisip, nagpasya si Bobby Aguilar na humanap ng paraan para buhayin ang 2 bangkay na iyon.
Kung nasa kamay niya ang dalawang bangkay na iyon, maging ang 7 martial saint ay walang dapat alalahanin. Kung nandito lang ang lalaking may bigot. Napaisip si Bobby Aguilar sa sarili. Tama. Ang lalaking may bigot. Sinampal ni Bobby Aguilar ang kanyang ulo, napagtantong nakalimutan na niya siya. Sa kanyang kalikasan, tiyak na hindi niya mapapalampas ang malaking minahan ng espiritual na bato. Kung saan may mga kayamanan, palaging nandyan siya, lalo pa sa isang kilalang minahan. Matapos pag-isipan ito, nagpasya si Bobby na magtago sa mga anino at hanapin ang lalaking may bigot. Kinabukasan. Tumayo si Bobby sa malayo mula sa minahan ng espiritual na bato, palihim na pinagmamasdan ang paligid ng minahan. Tanghali na, hindi pa rin nakikita ni Bobby ang lalaking may bigot. Kakaiba iyon. Hindi mapigilan ni Bobby na sumimangot. Binago ba niya ang kanyang pagkatao at hahayaang dumaan ang ganoong espiritual na bato? Imposible. Umiling si Bobby. Ang lalaking may bigot ay maaaring makaligtaan ng anuman, ngunit hindi niya kailanman mapalampas ang kayamanan. Kaya, nagpasya si Bobby na ipagpatuloy ang paghihintay. Sa sandaling iyon, isang tusong figure ang pumasok sa paningin ni Bobby. Tumingin siya sa paligid na may tusong ekspresyon sa kanyang mukha at gumapang hanggang sa tuktok ng bundok. Ang kanyang kilos ay kahawig ng isang magnanakaw na nagbabalak na magnakaw ng isang bagay. Sa wakas, nahanap na rin kita. Hindi napigilan ni Bobby na makahinga ng maluwag. Gayunpaman, sa halip na hanapin ang lalaki, nagpasya si Bobby na panuurin at tingnan kung ano ang ginagawa ng lalaking may bigot. Sa tuktok ng bundok. Sa sobrang pag-iingat, ang lalaking may bigot ay sinuri ang kanyang paligid upang matiyak na walang nanunood bago kumuha ng isang tumpok ng mga mahiwagang artifact at kakaibang materyales, pagkatapos ay nagsimulang gumawa ng mga galaw sa lugar ng Mad Alien. Sa pagkakataong iyon, maingat na nilapitan siya ni Bobby mula sa likuran at tinapik ang balikat nito. Banal na tae. Nagulat ang lalaking may bigot at muntik nang mahulog sa lupa. Tumingin siya kay Bobby na may takot na ekspresyon at sinabing may pilit na ngiti, "May kailangan ka ba, kaibigan ko?" Sinulyapan siya ni Bobby at sinabing, "Anong balak mo, palihim na palihim dito?" Umubo ang lalaking may bigot at sinabing, "Akala ko maganda ang tanawin, kaya lumapit ako para tingnan." Sa tingin mo ba ang ganda ng araw? Maganda ba ang mga sanga doon? Pumunta ka sa impyerno. Inilibot ni Bobby ang kanyang mga mata. Itinuro niya ang iba't ibang materyales sa lupa at nagtanong, "Ano ang mga bagay na ito?" Mga bato lang ito. Sa tingin ko, pinapaganda nila ang lugar. Sabi ng lalaking may bigot na makapal ang balat. Pinandilatan siya ni Bobby at sinabing, "Sabihin mo sa akin kung ano ang balak mo." Bumulong ang lalaking may bigot, "Wala akong balak, ay. Anong tawag mo sa akin?" Sa pagtingin sa lalaking may bigot na sa wakas ay nag-react, bumulong si Bobby, "Ako ito, Bobby Aguilar. Huwag kang magulo. Banal na tae." Nanlaki ang mata ng lalaking may bigot. "God damn it, tinakot mo ako hanggang sa mamatay." Inilibot ni Bobby ang kanyang mga mata at sinabing, "Tama na ang usapan, sabihin mo sa akin kung ano ang ginagawa mo." "Wala naman talaga akong ginagawa, umakyat lang ako para I enjoy ang view," nakangiting sabi ng lalaking may bigot. Tumango si Bobby at sinabing, "Sige, sasabihin ko kay Mark Fraley ngayon din." Matapos ibagsak ang pangungusap na ito, gumawa ng hakbang si Bobby para umalis. Nang makita ito ng lalaking may bigot ay nagmamadaling pinigilan si Bobby. "Sige, para ibahagi ang mga benepisyo." Medyo walang magawang sabi ng lalaking may bigot. "Sa totoo lang, ito ang pinakabagong special spell na na-research ko." Tumaas ang kilay ni Bobby at napabulalas, "A special spell. Anong gagawin mo?" Ang lalaking may bigot ay ngumisi at sinabing, "Kapag nabuksan na ang malaking minahan ng espiritual na bato, makakalusot ako gamit ang special formation na ito. Upang magnakaw ng mga espiritual na bato." Isang kislap ng pananabik ang sumilay sa mga mata ni Bobby. Kabanata 924, Kabanata 924, Muling nabuhay na bangkay. "Oh, makinig ka, naparito ako para kunin ito, hindi para nakawin."
Ganti ng lalaking may bigot. Hinaway-kaway ni Bobby Aguilar ang kanyang kamay, tumigil ka na sa kalokohan. Hindi ba mapapansin ng mga tao ang spatial formation mo? Kitang-kita, di ba? Bibigot ni Mr., hindi mo ba naiintindihan? Nasabi ko na ito ang pinakahuling pananaliksik ko. Natural, iba ito sa mga karaniwang spatial formations. Pagkatapos kong iset up ito, natural akong magse-set up ng technique para i-mask ang formation. Sabi niya na mukhang proud. Ininspeksyon ni Bobby Aguilar ang lalaking may bigot mula ulo hanggang paa, puno ng pagtataka ang kanyang mga mata. Bakit ganyan ka makatingin sa akin? Tanong ng lalaking may bigot, na tinatakpan ang kanyang dibdib, hindi ako mahilig sa mga lalaki. Bahala ka. Sinipa siya ni Bobby Aguilar sa puwitan. Totoo, ang lalaking may bigot na ito ay laging nakakagawa ng mga nakakagulat na hindi pangkaraniwang bagay. Dahil dito, lalong naintriga si Bobby Aguilar sa pagkakakilanlan ng lalaki. Ang kanyang mga diskarte at mahiwagang artifact ay higit pa sa mga nasa Pavilion of Heavenly Secrets. Dapat maging bahagi ako nito, tandaan mong isama mo ako, sabi ni Bobby. Lumukot ang mukha ni Mr. Bigot, hindi yun gagana, natatakot ako. Isang tao lang ang kayang tanggapin ng porma sayon ko. Fine, I guess I'll go tell Mark Fraley then, reklamo ni Bobby. Pagkakita nito, dali-daling hinawakan ng lalaking may bigot si Bobby. Bumantong hininga siya at nagbuntong hininga, Dam, malamang na pinili ko ang isang masamang araw para lumabas kung sa huli ay naabutan kita. Nang sabihin iyon, sinulyapan niya si Bobby at sinabing, bantayan mo ako kaagad. Walang problema. Kumpiyansa na tinapik ni Bobby Aguilar ang kanyang dibdib. Buti na lang at wala ang Marshall Saints, kaya medyo naging maayos ang mga kilos ni na Bobby at Mr. Mustache. Inabot sila ng halos 2 oras ngunit kalaunan, matagumpay na na-deploy ni Mr. Mustache ang formation. Sunod, may kinuha siyang parang sutana sa kanyang spatial magic artifact. Inilagay niya ang device na ito sa ibabaw ng array. Pagkatapos, tahimik siyang bumigkas ng mantra. Unti-unting nawala ang teleportation array sa harap nila. Hindi napigilan ni Bobby na bigyan ng thumbs up si Mr. Galing, bulalas ni Bobby. Manatiling low-key, stay low-key, sabi ni Mr. Mustache, puno ng pagmamalaki. Sige, umalis na tayo dali. Magiging gulo kung matuklasan tayo, bulong ni Mr. Bigot. Tumango si Bobby, at nagmamadaling umalis sa summit. Matapos iwanan ang malaking minahanang espiritual na bato, bumalik ang dalawa sa bahay na dating tinutuluyan ni Bobby. Habang nasa bahay, nagtanong si Mr. Mustache, hindi ka ba hinahanap ng lahat? How dare you come out? By the way, saan mo nakuha ang sombrero? Hinaway-kaway ni Bobby ang kamay niya. Pag-uusapan natin ang mga bagay na ito mamaya. Sa ngayon, mayroon akong kailangan ng tulong mo. Hindi ako makakatulong, hindi ako naghahanap ng kamatayan. Bago pa makapagsalita si Bobby, tumanggi si Mr. Mustache. Pinandilatan siya ni Bobby, ayaw mo bang pumunta sa malaking espiritual na batong iyon? Bagamat labis na nag-aatubili si Mr. Mustache, sa wakas ay nagbuntong hininga siya, sige, ikaw ay talagang dalubhasa sa moral na pagkidnap. Hindi pinansin ni Bobby ang kanyang mga salita at same time na sinabi, pagkalipas ng 3 araw, tiyak na makakahanap ng paraan ang mga Marshall Saint na iyon para maalis si Calvert Rose. Ano sa akin? Bigot ni Mr. Kumunot ang noo ni Bobby. Calvert Rose is currently the only Marshall Saint. Lahat ng ginagawa niya ay para sa kapakanan natin. Hindi ko kayang panoorin lang siyang mamatay. Malamig na tumawa si Mr. Mustache. Bobby, nabaliw ka na ba? May 7 Marshall Saints. Kahit hindi kumikilos ang 3 Marshall Saints mula sa Capital City Martial Arts Association, 4 pa rin sila. 4 na Marshall Saints, ano ang magagawa natin? Tumango si Bobby, wala talaga tayong magagawa, pero kung magagamit natin ang 2 bangkay sa kamay ko, tiyak na makakalaban natin. Gusto mo bang buhayin muli ang 2 katawan na iyon? Sumimangot si Mr. Mataimtim na nagsalita si Bobby, hindi lang natin sila kailangang buhayin muli,
kailangan natin silang mabuhay na mag-isa. Nang marinig ito, napabuntong hininga si Mr. Bigot. Agad niyang hinawakan ang kamay ni Bobby at napabulalas. Mas alam mo kaysa sa akin kung ano ang kahihinatnan kung bubuhayin muli ang mga katawan na iyon. Ang banta nila ay mas malaki kaysa sa mga Martial Saints. Malamig na sabi ni Bobby, ano? Mas gugustuhin kong maging walang pinipili sila kaysa panuurin ang 7 Martial Saints na binugbog si Calvert Rose hanggang mamatay. Mukha namang natulala si Mr. Mustache na tila natakot sa mungkahi ni Bobby. Natahimik siya saglit bago umiling, hindi ko kaya. Tumingin sa kanya si Bobby at sinabing, kaya mo ito, hanggat gusto mo. Umiling si Mr. Bigot, sobrang pagmamalabos mo sa akin, wala akong kakayahan na buhayin ang dalawang katawan na iyon na higit pa sa makapangyarihang naglilinang ng lupain. Dito, binago ni Mr. Mustache ang paksa, gayunpaman, maaari mong subukang gamitin ang pamamaraan mula sa huling pagkakataon, gamit ang larawang iyon upang ipatawag ang dalawang katawan na iyon. Magtatrabaho ba ito? Tanong ni Bobby. Umiling si Mr. Mustache, hindi ko alam. Maaari mo lang subukan at makita. Natahimik si Bobby. Matagal siyang nag-isip bago tuluyang bumantong hininga, sana hindi na natin kailangan gamitin. Mapait na tumawa si Mr. Mustache, mas gusto kong hindi sila makitang nabuhay muli. Sa natitirang oras, nanatili si Bobby sa bahay. Samantala, muling sumiklab ang salungatan sa pagitan ng mga martial artist ng Mystic Realm at ng kasalukuyang mundo. Sa ilalim ng pamumuno ni Darian Snyder, ang mga martial artist mula sa maraming secret realms ay naglunsad ng mga pag-atake sa mga alagad ng kasalukuyang panahon. Mukhang gusto nilang sugpuin ang mga martial artist sa panahong ito, at pilitin silang ganap na magpasakop. Ang pinakamalupit sa kanila ay si Tyler Wright pa rin. Siya ay napaka-brutal sa mga martial artist sa edad na ito, na walang sinuman. Pumasok sina Blaze Rhodes, Daphne Green, Brian Bradley, at iba pa, na nagbigay ng pansamantalang ginhawa mula sa pressure. Gayunpaman, sa gitna ng mga martial artist na ito sa kasalukuyan, napakakaunting mga makapangyarihang individual tulad nina Blaze at Daphne. Nagdulot ito ng pagsupil sa mga martial artist. Dahil sa galit sa Martial Arts Forum, nakaramdam si Bobby ng mapait na sarap sa kanyang puso. Kung makakapasok ako sa Martial Saint Realm, papatayin ko silang lahat, nagngangalit si Bobby. Ang unang bagay pagkatapos pumasok sa Martial Saint Realm ay sirain ang Wright Family Secret Realm. Makalipas ang 2 araw. 1 araw na lang ang natitira bago ang pinakamalaking pagpupulong sa konsultasyon. Habang nakahiga sa kama, biglang may naisip si Bobby at mabilis na pumasok sa kwarto ni Mr. Anong meron? Nagmamadaling itinaas ang pantalon ni Ginoong Bigot na nasa kalagitnaan ng kahalayan. Medyo natahimik si Bobby pero hindi niya ito pinansin, sa halip, direktang nagtanong, alam mo ba ang tungkol sa Secret Realm ng Taylor Family? Taylor Family Secret Realm. Pagkarinig nito, agad na tumalon si Mr. Mustache mula sa kama. Kabanata 925, Kabanata 925, Mga alingawngaw ng Mystic Realm ng Pamilya Taylor sa Lungguhit 1. Tumango si Bobby Aguilar, oo, ang Secret Realm ng Pamilya Taylor. Pagkatapos, sinabi ni Bobby Aguilar ang 8-character mustache tungkol sa kanyang mga nakatagpo sa Secret Realm. Pagkatapos makinig, ang mukha ni 8-character mustache ay hindi sigurado. Anong mali? Tanong ni Bobby Aguilar na nakakunot ang noo. Bulong ng 8-character mustache, mukhang totoo ang mga chismis na iyon. Anong chismis? Nagmamadaling tanong ni Bobby Aguilar. Tumingin si 8-character mustache kay Bobby Aguilar at seryosong nagsabi, habang naglilibot ako, minsan ay nakakita ako ng isang sinaunang aklat na nagtala ng maraming chismis, kabilang ang tungkol sa pamilya Taylor. Nanatiling tahimik si Bobby Aguilar, naghihintay ng follow-up ni 8-character mustache. Sinabi ng 8-character mustache, ayon sa sinaunang aklat, ang pamilya Taylor ay isang sinaunang pamilya sa loob ng maraming taon, at walang nakakaalam ng kanilang tunay na lakas.
Matagal ko nang pinaghihinalaan na ang pamilya Taylor ng Capital City ay maaaring isa sa kanilang mga sangay, at ngayon ay tila napakalamang. Mataimtim din na sinabi ni Bobby Aguilar, noon, binanggit ni Mike Taylor na narinig niya mula sa aking ama. Ibig sabihin, narinig niya mula sa isang tao na maaaring si Emily Taylor ay isang taong may kumpletong kadugo ng pamilya Taylor. Noon, hindi kami naniwala ni Mike, dahil kung talagang ganoon kalakas ang pamilya Taylor, hindi sana sila lilito noong binubuli si Emily. Ngayon, tila hindi na-detect ng pamilya Taylor ang bloodline ni Emily hanggang sa pumasok siya sa landas ng cultivation. Bahagyang tumango ang 8-character mustache bilang pagsang-ayon sa haka-haka na ito. Ganyan ba talaga kalakas ang secret realm ng pamilya Taylor? Tanong ni Bobby Aguilar. Ang 8-character mustache ay tumango, kung totoo ang mga chismis, kung gayon maaari silang maging isa sa mga nangungunang buhay sa mga sinaunang pamilya. Sinasabi na ang kanilang mga purest bloodlines ay nagtataglay ng napakalakas na kapangyarihan. Naghihinala na ako ngayon na kahit ang secret realm ng pamilyang Taylor ay walang kumpletong bloodline ng pamilya Taylor, kung hindi sila darating at kunin si Emily. Sabi ni Bobby Aguilar na medyo nalilito, kung gayon, bakit hindi nila subukang sirain ang Capital City Martial Arts Association? O ang mga secret realms na nangbuli kay Emily? Paano ko malalaman? Inilibot ni 8-character mustache ang kanyang mga mata. Nakita mo na, ang mga taong pinadala nila para sunduin si Emily ay nasa Mighty Realm. Hindi ko maisip kung gaano kalakas ang kanilang pamilya. Hindi mapigil ang mapabuntong hininga si Bobby Aguilar. Oo, kahit ang 2 taong dumating upang makilala si Emily ay mula sa Mighty Realm. Ilang nangungunang magsasaka ang mayroon ang kanilang pamilya. Nasaan ang secret realm ng pamilya Taylor? Tanong ni Bobby Aguilar. Hindi ko alam. Umiling si 8-character mustache. Ngunit nakakasigurado ako na ang kanilang secret realm ay ganap na naiiba sa mga kilala natin. Sumang-ayon dito si Bobby Aguilar. Ang isang pamilya na may ganoong kapangyarihan ay hindi magtatago sa isang maliit na mundo tulad ng second secret realm. Ang mga bagay na ito ay napakalayo sa amin, ngunit kailangan kong ipaalala sa iyo na kung totoo ang mga chismis, kung gayon ang iyong kalamangan bilang isang chaotic body ay hindi nagkakahalaga ng pagbanggit sa harap ng pamilya Taylor. Sabi ni 8-character mustache. Bahagyang napabuntong hininga si Bobby Aguilar. Siyempre, napagtanto na niya ito, ngunit ano ang magagawa? Isang hakbang lang ang kaya niyang gawin. Lumapit ang kumperensya ng negosasyon, at hindi mabilang na mga kontemporaryong martial artist ang malubhang nasugatan. Para sa isang oras, ang mundo ng martial arts ay napuno ng kalungkutan. Sa sandaling ito, hindi nila maiwasang mami si Bobby Aguilar. Kung nandito si Bobby Aguilar, tiyak na maaalagaan niya silang lahat. Oo, sa karakter ni Bobby, hinding-hindi niya hahayaang maging mayabang ang mga disipulo ng Secret Realm. Noong lumabas ang Secret Realms, parehong nawala sina Bobby Aguilar at Dominic Taylor. Gusto ko talagang makita kung matatalo sila ni Dominic Taylor. Dominic Taylor. Siya ang numero 1 disipulo ng henerasyong ito, siguro kaya niya. Sa pagtingin sa mga komentong ito, hindi napigilan ni Bobby Aguilar na tumawa ng malamig. Dominic Taylor. Sa 80% ng bloodline ni Emily, talagang napakalakas niya. Yun lang. Paano makakasakit sa iba ang gayong makasariling tao? Pumikit, ito ang paraan ni Dominic Taylor sa paggawa ng mga bagay. Iniligpit ni Bobby Aguilar ang kanyang telepono, na medyo magulo sa loob. Nang gabing iyon, sa isang lihim na silid ng pamilya Taylor, dahan-daang binuksan ng isang binata ang kanyang mga mata. Dahan-daang bumukas ang pinto ng secret chamber. Pagkatapos, lumabas si Dominic Taylor sa secret chamber. Mabilis na sumalubong sa kanya ang 2 martial artist ng pamilya Taylor na nagbabantay sa pinto. Congratulations, Mr. Tenny for leaving seclusion. Sabay nilang sabi. Si Dominic Taylor ay may kalmadong ekspresyon, habang nasa likod ang 2 kamay. Bawat galaw niya ay naglalabas ng walang kapantay na aura. Mr. Tenny, anong kaharian na ang narating mo ngayon? Tanong ng isang martial artist sa tabi niya.
Walang pakialam na sinabi ni Dominic Taylor, mayroon lamang isang manipis na linya sa pagitan ko at ng martial saint. Ang parehong martial artist ay agad na sumigaw, "Congratulations, Mr. Tenny for reaching the half-step martial sage realm." Half-step martial sage. Hindi mapigil ang mapangiti ni Dominic Taylor. Hindi lang ako isang ordinaryong half-step martial sage, ang mga benepisyong hatid sa akin ng mga kadugo ng pamilya Taylor, ay lampas sa imahinasyon. Ang mukha ni Dominic Taylor ay kumislap na may bakas ng kumpiyansa at kabaliwan. Dahil sa lakas na pumupuno sa kanyang katawan, lalo siyang na-excite. Noong gabing iyon, nagdaos si Keelan Taylor ng isang piging para kay Dominic Taylor. Sa piging, nakuha ni Dominic Taylor ang magaspang na pag-unawa sa kasalukuyang sitwasyon sa mundo ng martial arts. So, ang kasalukuyang martial arts world ay inookupahan ng secret realm martial artists. Bahagyang naningkit ang mga mata ni Dominic Taylor. Tumango si Keelan Taylor, "Oo, ang kamakailang boses sa martial arts forum na tumatawag sa iyo ay medyo mataas." Nang marinig ito, isang nasisiyahang ngiti ang lumitaw sa mukha ni Dominic Taylor. Siyempre, mas mataas pa ang boses na tumatawag kay Bobby Aguilar. Nagdagdag si Keelan Taylor ng isa pang pangungusap. Pagkarinig nito ay biglang nanlamig ang mukha ni Dominic Taylor. Ikinuyom niya ang kanyang mga kamao at malamig na sinabi, "Isang kumpol ng mga langgam, iniisip na ililigtas ko sila, ito ay." Katawa-tawa. Iminungkahi ng tagapangasiwa sa gilid, "Mr. Tenny, syempre hindi karapat-dapat na banggitin ang kanilang buhay, ngunit kung gagawa ka ngayon, tiyak na mapapanalo mo ang puso ng mga tao." Kamakailan, ang Capital City Martial Arts Association ay nawalan ng suporta ng mga tao sa ilalim ng pamumuno ni Mark Fraley. Kung handa tayong mumuhunan ngayon, maaari nating palitan ang Capital City Martial Arts Association. Tumingin si Dominic Taylor sa katiwala, bahagyang pinaikit ang kanyang mga mata, iniisip kung ano ang iisipin.